Ako nga pala si Clarence. May ikukwento ako sa inyo na kababalaghan. Noong alauna ng madaling araw, biglang nagising ako dahil narinig ko ang malakas na sigaw ng aking tatay, si Robin. Nasa tabi ko ang aking nanay, si Teresa. Agad akong bumangon at niyakap ang aking nanay. Mabilis na pumasok si tatay sa kwarto at marahil ay bakas sa kanyang mukha ang takot at kaba, nanginginig ang kanyang kamay habang isinara ang pinto. "Anong nangyari, Itay?" tanong ko. "Huwag kang maingay," sagot ng aking tatay. Narinig namin ang tunog ng mabilis na mga yabag at mga daing, kasunod ng malakas na ihip ng hangin. "Robin, ano yon?" tanong ni nanay. "May nakita ako sa labas, sa ating kapitbahayan. May aswang, inatake sila ng isang aswang," sagot ng aking tatay. "Sigurado ka ba sa nakita mo?" tanong ni Ina. "Oo, Teresa, kitang-kita ko sa sarili kong mga mata, kaya huwag tayong gagawa ng ingay, huwag tayong gagalaw." Biglang tumahimik ang paligid. Nakatitig lang si tatay sa pinto. Ilang minuto ang lumipas, inakala naming tapos na ang panganib. Dahan-dahang lumapit si tatay sa bintana at sumilip saglit. Wala nang banta. "Umalis na ba siya?" tanong ni nanay. Bago pa makasagot si tatay, bigla namin narinig ang mahina ngunit nakakatakot na tunog sa labas, tila may gumagalaw. Napakapit ako ng mahigpit sa braso ni nanay. Mahinang sumenyas si tatay na manahimik kami. Lumapit siya sa pinto at sumilip sa maliit na butas na nagsisilbing silipan. Sa liwanag ng buwan, wala siyang nakitang tao o hayop. "Paano nagkaroon ng aswang rito? Anong nangyari?" tanong ni tatay. "Huwag ko alam. Kahit ako nagtataka kung bakit may biglang umatake sa atin. Matagal nang payapa ang ating baryo," sagot ni nanay. "Tapos na ang kanilang paghahari. Bakit sila bumalik?" bulong ni tatay. Hindi makasagot si nanay. Nananatiling tahimik ako, nanginginig sa takot. "May tao pa ba sa labas?" tanong ni nanay. "Wala akong nakikitang kahit sino o kahit anong hayop," sagot ni tatay. "Itay, natatakot ako," bulong ko. "Huwag kang mag-alala, anak. Hindi kita pababayaan. Hinding-hindi ko hahayaang lapitan at saktan ka ng aswang," pangako ni tatay. "Ano ang gagawin natin?" tanong ni nanay. "Bukas, pupunta ako sa barangay at sasabihin ang nakita ko. Kailangang kumilos tayo agad. Kung kinakailangan, magpapatrolya kami gabi-gabi," sagot ni tatay. "Sana matapos na ang pagpapalaganap nila ng takot," dagdag ni tatay. "Ito pa ang iniisip ko, paano si Lola? Mag-isa lang siya sa kanyang kubo ngayong gabi. Paano kung siya naman ang biktimahin?" Nag-aalalang sabi ko. "Huwag kang mag-alala sa kanya. Sigurado akong alam ni nanay ang kanyang gagawin," sagot ni nanay. "Pero matanda na siya. Paano kung bigla siyang salakayin? Kaya ba niyang lumaban? Itay, nakikiusap ako. Puntahan natin siya ngayon. Hindi ko kakayanin kung may masamang mangyari sa kanya." Nagmamakaawa kong sinabi. Bigla akong napasigaw sa takot nang may bumagsak sa aming bubong. Dahil yari ito sa nipa at kawayan, ramdam namin ang bawat galaw ng kung anumang nasa itaas. Kasabay nito, narinig namin ang mahinang ungol ng isang nilalang na lalong nagpatindig ng aming balahibo. "Itay, natatakot ako," sigaw ko. "Robin, gumawa ka ng paraan. Baka makapasok yan dito. Nasisira na ang bubungan natin," sigaw ni nanay. "Huwag kayong mag-alala, ako ang bahala," sagot ni tatay. Mabilis akong kumuha ng itak na nakasabit sa dingding. Inakyat ko ang isang silya upang masilip kung ano ang nasa bubong. Sa isang iglap, walang pag-aalinlangan kong itinaas ang itak at buong lakas na inundayan ng saksak ang nilalang. Napalakas ang hiyaw nito. Dumaloy ang maitim na dugo mula sa bubong. Naramdaman ni tatay ang pangingisay ng nilalang hanggang sa marinig namin ang isang malakas na pagbagsak sa lupa. Ngunit hindi namin alam kung sino o ano iyon. "Ako ang bahala sa baryo namin. Mas mabuting umalis na kayo. Tumakbo kayo dahil sinisiguro kong makikilala rin namin kayo," matapang na sabi ni tatay sa mga aswang. Mula sa labas, narinig namin ang malalakas na daing at ang tunog ng mga yabag na biglang naglaho. Isang malakas na bugso ng hangin ang dumaan. Kasabay nito, narinig namin ang tila pagaspas ng malalaking pakpak. "Wala na ba ang aswang?" tanong ni nanay. "Sa tingin ko, napalayas ko na, pero hindi tayo sigurado," sagot ni tatay.
Magbabantay ako magdamag para siguraduhin ang inyong kaligtasan. Ibig sabihin, maaari pa silang bumalik? Tanong ni nanay. Kung mangyari iyon, tatawag ako ng kasama upang rumesponde agad, sagot ni tatay. Itay, papatayin tayo ng aswang, umiiyak na sabi ko. Anak, makinig kang mabuti. Alam kong nakakatakot ang mga aswang para sa isang batang tulad mo. Pero tandaan mo ito, kung magpapadala ka sa takot, patuloy ka nilang tatakutin. Naninirahan tayo kasama ang iyong ina. Sa ating baryo, isang bagay lang ang tiyak sa akin. Tapang. Kailangan nating masanay para hindi kumalat ang masamang nilalang dito. Naiintindihan mo ba, anak? Pero bata pa po ako. Kahit na matapang ako, hindi ko kayang labanan ang aswang kapag inatake ako. Paano kung isang araw ay saktan nila ako, nanay? Hindi ko alam kung paano lalaban. Sagot ko. Hindi naman laging ganun, anak. Hindi lang lakas ng katawan ang kailangan natin. Tugon ni nanay. Nakalimutan mo na ba ang lagi naming sinasabi sa iyo? May Diyos kang maaaring tawagin, lalo na sa oras ng pangangailangan. Mas makapangyarihan siya kaysa kanino mang nilalang at sa anumang bagay sa mundong ito. Matutulungan po ba niya ako laban sa mga aswang? Pero paano? Tanong ko. Anak, may paraan ng Diyos, sagot ng kanyang ina. Magtiwala ka lang sa kanya. Sigurado akong hindi kanya pababayaan. Tama ang sinasabi ng iyong ina, dagdag ni tatay. Anak, iba ang kapangyarihan ng salita ng Diyos kapag ginamit natin laban sa kasamaan. Ngunit kung talagang natatakot ka, maaari kitang gawan ng maliit na punyal. Magagamit mo iyon upang ipagtanggol ang iyong sarili. Ayos lang ba iyon sa'yo? Ayos lang po, pero sana hindi ko na kailanganin. Ayokong humawak ng sandata. Natatakot pa rin po ako, sagot ko. Naiintindihan kita, anak, pero tandaan mo ito, hindi lang espada o punyal ang tunay na sandata. Ang tapang at pananampalataya ay mas matibay pa kaysa sa bakal, paliwanag ni tatay. Tama ang iyong ama, Clarence, kaya habang narito tayo, magdasal tayo ng sabay-sabay at hilingin natin sa Diyos ang kanyang proteksyon para sa ating pamilya, sabi ni nanay. Tatlo silang umupo sa banig at ipinikit ang kanilang mga mata. Mataimtim silang nagdasal. Papa Jesus, magandang araw po. Una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng biyayang ibinibigay ninyo sa amin araw-araw. Salamat po sa palaging paggabay sa amin. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan, pati na rin ang mga nagkakasala sa amin. Papa Jesus, may hindi magandang nangyayari sa aming baryo. Alam ko pong nakikita ninyo ito, kaya hinihiling po namin ang inyong gabay. Pakiingatan po ang aking mga magulang at si Lola. Protektahan din po ninyo ako, ito po ang aking panalangin. Huwag po sana ninyo kaming pababayaan. Amen. Mabilis akong nakarating sa bahay ni Lola Emma. Hindi naman ito ganoon kalayo sa amin, kaya ilang minuto lang ang itinagal ko sa paglalakad. Pagdating ko sa harap ng bahay, agad akong kumatok ng sunod-sunod at tinawag ang pangalan ni Lola. Ilang sandali lang ay bumukas ang pinto, bahagyang lumilikha ng tunog dulot ng kalumaan nito. Mula sa loob, lumabas si Lola, ang matandang babae na halos nakayuko na dahil sa katandaan. Hawak niya ang tungkod na nagsisilbing suporta para hindi mawalan ng balanse habang naglalakad. Kapansin-pansin ang kanyang kulubot na balat at maputlang mukha. Mahaba ang kanyang buhok, halos umabot na sa baywang. Lola, mabuti naman po ay ayos ka lang. Masaya akong sabi. Alam mo ba, Lola, may aswang na umatake sa bahay namin kagabi? Ang tapang ni tatay? Bigla akong natigilan nang yakapin ako ng mahigpit ni Lola. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero ramdam ko sa yakap niya ang kasiyahan at ginhawa na makita akong ligtas. Buti naman at walang nangyaring masama sa'yo kagabi, apo, sabi ni Lola. Nabalitaan ko ang nangyari kaya agad akong nagtanong sa ating mga kapitbahay. Wala naman pong nangyari sa amin kasi nga napakatapang ni tatay. Pagmamalaki ko. Alam mo ba, agad siyang kumuha ng kutsilyo at sinubukang patayin ang aswang sa bubungan namin. Nahulog pa nga siya sa lupa, narinig ko pa ang pagbagsak niya. Magaling. Sana nga ay hindi na siya bumalik, sagot ni Lola. Tuloy ka muna sa loob, Clarence. Huwag kang maingay. Baka may nakikinig sa atin. Baka naririnig na tayo ng aswang habang pinag-uusapan natin siya. Mahirap na, baka sugurin ka niya ulit. Dagdag niya.
Opo, Lola, pero sa tingin ko hindi na siya babalik. Sigurado akong takot na takot siya kay tatay. Sagot ko. Magdasal tayo na hindi na siya bumalik, Apo. Pero hindi natin alam kung ano ang iniisip ng mga aswang minsan. Mas nagiging delikado sila kapag nasasaktan sila. Kaya dapat lagi tayong handa. Habang tahimik na pumapasok sa bahay, pinagmamasdan ako ni Lola. Clarence, Apo, alam mo ba kung bakit mapanganib ang mga aswang? Nanakit at kumakain sila ng tao. Sagot ko. Tama-tama, pero hindi lang iyon ang dahilan kung bakit delikado sila. Madalas, hindi natin inaasahan kung sino sila. Maaari silang kapitbahay natin, kaibigan, o kahit sino sa baryo. Kaya hindi tayo basta nagtitiwala. Lola, paano kung kilala na natin? Ano ang dapat natin gawin? Ang mga aswang ay madalas may pinagdadaanan. Minsan, ayaw naman talaga nilang maging ganoon, pero hindi ibig sabihin ay papayagan nating saktan nila tayo. Kaya mahalaga na palagi tayong mag-ingat at magdasal. Opo, Lola. Lagi naman akong nagdadasal. Sigurado lagi akong poprotektahan ng Diyos. Pati na rin si tatay. Kumain ka na ba? Tanong ni Lola. Nakakain na po ako. Bigla akong natigilan at napailing. Oh, bakit ka tumigil? Ano ang nararamdaman mo? Tanong ni Lola. Lola, parang may kakaibang amoy sa bahay mo. Parang amoy lumang gamit. Siyempre matanda na rin ako. Natural lang na may amoy ang bahay ko. Pabirong sagot ni Lola. Lola, huwag mo akong niloloko. Hindi ka naman mukhang matanda. Para ka lang 20 anyos. Ang bata mo pa. Sagot ko, sabay tawa. Nako, niloloko mo pa ako, bata ka. Hindi ko pa nalilinis ang bahay kaya amoy alikabok pa. Ay, pasensya na po. Hindi na ako maglalaro ngayon. Gusto mo bang tulungan kitang maglinis, Lola? Hayaan mo na ako ang maglinis, Apo. Pero gusto ko pong tumulong para matapos agad. Sige, pero mag-ingat ka sa mga lumang gamit. Baka masira mo. Opo, Lola. Ano po ang una nating lilinisin? Pumunta ka muna sa may cabinet. Punasan mo ang mga lumang larawan habang nagsisimula tayo. Habang pinupunasan ko ang mga larawan sa cabinet, napansin ko na may benda ang kanang binti ni Lola at may sugat din ito sa kaliwang kamay. May bahid ng dugo ang telang nakabalot sa sugat niya. Nang lumakad siya, paika-ika siya, tila hirap sa paggalaw. Oh, bakit ganyan ka makatitig? May dumi ba ako sa muka? Tanong ni Lola. Wala naman po, Lola, pero pwede po ba akong magtanong? Sige, ano yon? Ano pong nangyari sa binti nyo? Bakit may benda? Ano pong nangyari? Ito ba? Nadapa lang si Lola sa labas. Natapakan ko ang isang bote. Hindi ko matanggap ang sagot ni Lola. Naalala ko ang nangyari kagabi, ang pagkakaroon ng sugat ng aswang laban kay tatay. Kahit gusto kong isipin na nagkataon lang ito, may bumabagabag sa akin. Pero dahil mahal ko si Lola, pilit kong itinaboy ang pagdududa. Lola, nilinis niyo na po ba ang sugat niyo? Baka ma-impeksyon po. Umupo muna kayo. Kukuha po ako ng tubig para mahugasan natin ang sugat niyo. Huwag kang mag-alala, Apo. Nilinis ko na ito. Di ba sabi ko sa'yo kapag may sugat agad dapat linisin? Oo nga po, pero matanda na po kayo. Mahina na ang resistensya niyo. Napatawa si Lola. Naku, ikaw talaga. Para kang si lolo mo. Sige na nga, papayag na akong linisin mo ang sugat ko. Kinuha ko ang malinis na tubig at agad ko pong pinunasan ang sugat ni Lola. Habang ginagawa ko ito, napansin ko ang hugis ng sugat. Hindi ko maiwasang mag-alinlangan sa sinabi niyang salamin ang dahilan ng sugat. Tahimik akong nagdasal na sana, totoo nga iyon, na wala itong kinalaman sa nilalang na nasa bubong namin kagabi. Makalipas ang ilang minuto, natapos ko na ang paglilinis. Maraming salamat, Apo. Alam mo, namana mo talaga ang ina mong si Teresa. Bata pa siya noon, mahilig na siyang maglinis ng sugat ng iba. Namana mo ito sa kanya. Lola, manggagamot po ba si nanay? Hindi naman, pero alam mo ba kung ano ang trabaho ko noon? Ano po, Lola? Dati akong manggagamot. Wow, ang galing niyo po, Lola. Sagot ko, puno ng paghanga. Nako, bakit parang sobrang saya mo sa nalaman mo? Natatawang tanong ni Lola. Siyempre, Lola, ang astig kaya niyan. Ang mga kagaya niyo ang lumalaban sa masasamang nilalang, gaya ng mga mangkukulam, at iba pa. Nakikita ko yan sa TV ng kaklase ko.
Napailing si Lola at natawa sa hilig ko sa imahinasyon. Ikaw talaga, Apo. Huwag kang masyadong magpapaniwala sa mga napapanood mo. At isa pa, matagal ko nang itinigil ang trabahong iyon. Bakit po, Lola? Sayang naman. Biglang bumigat ang ekspresyon ni Lola. Tumigil ako nang mamatay ang iyong lolo. Sagot niya, mahina ang tinig. Nawalan ako ng gana dahil kahit isa akong manggagamot, hindi ko siya natulungan. Nakakapagpagaling ako ng ibang tao pero hindi ko siya nailigtas sa kamatayan. Anong nangyari, Lola? Nagkasakit po ba si Lolo? Hindi. Napabuntong hininga si Lola. Paano siya napunta roon? Ayoko na lang pag-usapan na po. Pasensya ka na. Hanggang ngayon, masakit pa rin sa akin ang nangyari, lalo na kapag naaalala ko. Oh, sige po. Pasensya na, Lola. Kung tumigil po kayo sa panggagamot, kanino niyo po ipinasa ang kakayahan niyo? Kay nanay po ba? Tanong ko. Hindi ko ito ipinasa sa iyong ina. Sinubukan namin pero hindi siya naging interesado. Kaya natapos sa henerasyon ko ang trabahong ito. Sagot ni Lola Emma. Baka naman po pwede niyong ipasa sa akin. Kaya ko po yon, Lola. Tanong ko, puno ng pagnanais na matuto. Sigurado ka ba? Hindi lang ito basta kakayahan, Apo. Ang pagiging manggagamot ay nakakatulong sa maraming tao, pero marami rin tayong kailangang haraping masasamang nilalang. Masyado ka pang bata para sa mga ganitong bagay, sagot ni Lola. Handa po akong maghintay, sagot ko na puno ng determinado. Huwag mo munang isipin ang bagay na iyan. Mas gusto kong mag-aral ka ng mabuti. Iba na ang panahon ngayon. Noon, iba ang kaalaman tungkol sa panggagamot, pero ngayon, ang pinakamahalaga ay ang edukasyon. Kailangang makapagtapos ka para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Paliwanag ni Lola Emma. Sayang naman, interesado pa naman akong malaman ang tungkol sa ganitong bagay. Pero kung hindi po talaga, ayos lang po, sabi ko, medyo malungkot. Tama yan na po. Hayaan mo ang tadhana ang magtakda ng landas mo. Kahit anong pigil natin, dadalhin ka pa rin nito kung saan ka dapat mapunta, sagot ni Lola. Bago ka umuwi, gusto ko lang may ipagbilin sa'yo, sabi ni Lola, na may seryosong tono sa boses. Ano po iyon, Lola? Tanong ko, nag-aalala. Pwede ba natin panatilihing lihim ang tungkol sa nangyari sa akin? Itong sugat ko sa paa? Ayokong mag-alala ang mga magulang mo, lalo na ang iyong nanay. Alam mo naman iyon, hindi siya mapakali kapag hindi ako nakikita, lalo na kung malalaman niyang may nangyari sa akin. Pakiusap ni Lola. Mukhang mahirap po yon pero madalas din naman po akong pagsabihan ni nanay na huwag magsinungaling. Sagot ko, naguguluhan. Apo, ngayon mo lang naman ulit ako binisita. Sagot ni Lola na may malumanay na tinig. Sige po, Lola, kung yan ang gusto nyo, pero mas madalas po akong dadalaw sa inyo, lalo na ngayong alam kong may sugat kayo sa paa. Sabi ko, tinitiyak sa kanya na aalagaan ko siya. Salamat, Apo. Umuwi ka na. Hinahanap ka na ng tatay at nanay mo. Pakisabi sa ama mo na maayos lang ako, sabi ni Lola Emma. Opo, Lola. Aalis na po ako, sagot ko, habang iniisip ang mga usapan namin. Pagka-uwi ko sa bahay, sinalubong ako agad ni tatay. May dala siyang isang bagay na binalot sa tela. Ngumiti siya habang iniabot ito sa akin. Kinuha ko yon at nagulat ako. Ano po ito, tatay? Tanong ko. Isang punyal. Gamit ito ng iyong lolo noon. Pinatalas ko ulit ito. Matagal din bago ko ito natapos dahil kailangang ingatan ang pagkakasaayos nito. Mahalagang bagay ito sa iyong lolo, kaya pahalagahan mo, sabi ni tatay. Pero, tatay, nagdadalawang isip ako. Huwag mo itong gagamitin sa masama o sa walang saysay na dahilan. Gamitin mo lang kapag kinakailangan. Nagkakaintindihan ba tayo, anak? Seryoso niyang sinabi. Napatalon ako at napatango. Kaagad ko nang binuksan ang tela na nakabalot sa punyal. Nang mahubad ito, tumambad sa akin ang lumang patalim na may 2 talim. Kahit luma na ito, hindi ko mapigilang mapangiti. Magagamit ko ito, lalo na ngayong may naririnig kaming usap-usapan na bumalik na ang aswang sa aming baryo. Tatay, pwede ko po bang ipabasa kay Lola Emma ito kapag nakita niya? Tanong ko, na may sabik. Siyempre, matutuwa siya. Sige, ipakita mo sa kanya, sagot ni tatay, na may ngiti. Biglang sumeryoso ang mukha ni nanay. Bakit, anak? May napansin ka ba sa lola mo? Hindi ba siya kagaya ng dati?
Tanong ni nanay, puno ng pag-aalala. Oh, bakit parang galit ka, Teresa? Ano bang pinag-uusapan niyo dyan? Parang seryoso kayo? Tanong ni tatay, medyo naguguluhan. Napatingin si nanay sa punyal na hawak ko. Sandali, yan ba ang punyal na ipinangako mong ibibigay mo sa anak natin? Tanong ni nanay na may halong pagtataka. Oo, pinatalas at nilinis ko lang ang lumang punyal ng aking ama. Napakaganda pa rin nito, sagot ni tatay. Ingat ka sa paggamit niyan, anak. Tandaan mo, gamitin mo lang kapag kinakailangan. Paalala ni nanay. Opo, nanay, sagot ko habang hawak ang punyal na may kabuntot na responsibilidad. Huwag kang mag-alala, Teresa, sabat ni tatay. Alam kong matalino ang anak natin. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Kagabi pa lang, ipinaliwanag na natin sa kanya ang mga dapat niyang malaman. Napabuntong hininga si Nanay Teresa at tinitigan kami. May palabinanggit ang anak mo tungkol kay Nanay Emma kanina. Teresa, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Tanong ni tatay. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni nanay, bahagyang nag-aalangan. Bakit daw gusto niyang ipabasa ang punyal kay Nanay Emma? Bakit may ganitong interes si nanay? Tanong ni tatay. Napayuko si Nanay Teresa. Sinabi ba sa'yo ng lola mo ang dati niyang trabaho? Tanong ni nanay. Opo, nanay. Habang nag-uusap po kami, sinabi niyang dati siyang manggagamot. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Tanong ko, naguguluhan. Dahil simula nang mamatay ang ama ko, tumigil na si nanay sa kanyang trabaho. Ayaw na niyang magsanay bilang manggagamot. Paliwanag ni Nanay Teresa. Nakakatuwa naman yan. Sandali, Teresa, may ibinigay ba siya sa'yo? Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi niya ipinasa sa'yo ang kaalaman niya sa panggagamot? Tanong ni tatay. Hindi ko tinanggap ang natutunan ko mula sa kanya dahil wala akong interes sa panggagamot, sagot ni nanay, habang medyo binabaybay ang alaala. Sayang naman kung ganoon. Pwede ko bang malaman kung bakit mo tinanggihan ang isang bagay na matatawag kong biyaya? Tanong ni tatay na may konting kalungkutan sa tono. Mahirap, sagot ni nanay, tila may bigat na nararamdaman. Ang trabaho ng isang albularyo, alam kong hindi ko kaya. Alam mo, sa totoo lang ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay parang isang biyaya, pero ang trabahong yon ay palaging may kapalit. Ibig sabihin, marami ka talagang magiging kaaway? Tanong ni tatay, medyo nag-aalala. Oo, alam mo ba yung pakiramdam na laging may lumalapit sa'yo para humingi ng tulong, pero may mga pagkakataon din na ikaw ang sinisisi kapag hindi mo sila nagamot o naresolba ang problema nila? Sagot ni nanay, ang tinig ay puno ng lungkot. Naiintindihan kita, pero hindi ba mahirap ding talikuran ng mga nangangailangan, lalo na kung alam mong may kakayahan kang tumulong? Tanong ni tatay, na parang humihingi ng sagot. Oo nga, pero mas mahirap ang mabuhay nang may laging may nakamasid sa'yo. Mga nilalang na hindi mo alam kung kailan ka aatakihin. Kaya nga nung namatay ang ama ko, pinili niyang kalimutan ang panggagamot. Sagot ni nanay, na may pagkabigat sa kanyang puso. Nanay, maaari ko bang manahin ang kakayahan ni Lola? Para kung dumating ang araw na wala nang ibang makakatulong sa atin, maprotektahan ko kayo. Tanong ko, nag-aalalang nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na binanggit nila. Hindi pa pwede, Clarence. Masyado ka pang bata. Sagot ni nanay, ang boses ay puno ng pag-aalala. Napakatapang mo, anak, pero tama ang ina mo. Bata ka pa, dapat mong sulitin ang iyong kabataan at unahin ang iyong pag-aaral. Sabi ni tatay na may tono ng pag-unawa. Sige na, Clarence, pumasok ka na sa kwarto mo at magpahinga. Dagdag ni nanay, sabay yuko ng ulo. Opo, nanay, sagot ko habang iniisip ang mga nangyari at ang mga sinasabi nila. Pagpasok ko sa kwarto ko, mahigpit kong hinawakan ang punyal. Alam ko sa aking isipan na may paparating na pagsubok at handa akong harapin ito anuman ang maging kapalit. Pinagmasdan ko ang matalim na talim at itinarak ko ito sa dingding malapit sa bintana. Makalipas ang ilang oras, nagpasya si tatay na makipagkita sa ilang kalalakihan sa baryo. Layunin nila na pag-usapan ang pagpatay sa aming kapitbahay na sinasabing inatake ng isang aswang na biglang lumitaw sa aming lugar. Pagka-uwi ni tatay, halatang inis siya, kaya agad itong napansin ni nanay. Oh, bakit ang tahimik mo kanina? May problema ka ba? Tanong ni nanay, nag-aalala.
Naiinis lang ako sa mga kapitbahay natin. Pati ang buong baryo, Leche. Iniisip nilang tayo ang dahilan kung bakit may aswang rito. Sagot ni tatay, nag-aalab ang galit. Tayo? Binibintang nila sa atin ang aswang? Imposible yan! Nagulat si nanay. Talaga bang imposible, Teresa? Tanong ni tatay, ang mga mata niya'y kumikislap sa inis. Bakit mo naman natanong yan, Robin? Tanong ni nanay, naguguluhan. Paano tayo magiging may sala? Hindi ba't magkakasama tayo nung gabing yon? Sinasabi nila na baka may kasalanan daw ang pamilya natin kaya tayo ang pinaghihigantihan ng aswang. Kesyo tayo raw ang nagdala ng aswang sa baryo. Kung hindi, edi mga hunghang sila. Tayo na nga ang biktima, tayo pa ang pagbibintangan. Mga sira ulo sila. Sigaw ni Teresa, galit na rin. Nakipagtalo ka ba? Tanong ni nanay, nang may konting pag-aalala. Halos ko nang suntukin yung lalaking yon. Sagot ni tatay, makikita sa muka ang galit. Hayaan mo na, alam natin ang totoo, wala tayong kinalaman dito, wala rin silang konkretong ebidensya, kaya darating ang araw na lilinaw ang lahat. Sabi ni tatay, nagsimula na ring mag-relax. Sana nga, Teresa, pero habang walang sagot, tayo ang nagiging puntirya ng chismis sa baryo. Hayaan mo sila, wala namang pakinabang ang chismis nila. Sige na, kumain na tayo. Makalipas ang ilang oras, muling bumalot ang dilim sa paligid. Gaya ng inaasahan ni tatay, wala ni isa mang lalaki ang lumabas mula sa bahay nila para sa ipinangakong pagbabantay. Walang tumugon sa kanyang tawag upang magpatrolya sa baryo. Napabuntong hininga siya at bumalik sa aming bahay. Ngunit pagsapit ng hating gabi, isang malakas na sigaw ang gumising sa amin. Agad na kinuha ni tatay ang itak na ginamit niyang pangdepensa laban sa aswang noong nakaraang gabi. Walang lalabas sa inyo, huwag kayong magbubukas ng bintana o pintuan. Sigaw ni tatay, sabay takbo palabas ng bahay. Hintayin mo ako, tatay, sasama ako sayo. Sigaw ko, hindi ko na kayang magpigil. Huwag anak, manatili ka rito para may magprotekta kay Teresa. Babalik ako agad, sagot ni tatay ng seryoso. Mag-ingat ka, mahal. Malakas ang pakiramdam ko. Baka nga ang aswang na naman ito. Nag-aalala si nanay. Pagkaalis ni tatay, nagsimula na kaming magdasal ni nanay. Ang hangin sa paligid ay tila lumamig at nagdulot ito ng takot sa aming mga puso. Biglang may narinig kaming kaluskos sa labas ng bintana. Tumayo ako, tahimik na lumapit at marahang binuksan ang bintana. Doon sa ibaba may isang nilalang na nakatitig ng direkta sa akin. Halos maputol ang aking hininga sa matinding takot. Pula ang mga mata ng nilalang. Ito na nga, nakakapangilabot itong pagmasdan. Napako ako sa kinatatayuan, hindi makagalaw. Hindi ko namalayan na unti-unting itinataas ng nilalang ang kamay nito hanggang sa biglang dinaklot ang aking leeg. Tulungan ninyo ako. Sigaw ko, ang boses ko'y nanginginig. Bitawan mo ang anak ko, tulungan mo kami. Ang sigaw ni nanay, umiyak siya na tila nawalan ng lakas. Robin, nasaan ka? Ang sigaw ng aking ina. Halos hindi ako makahinga, ngunit bago ako tuluyang mawalan ng malay, biglang naalala ko ang maliit na kutsilyong ibinigay sa akin ng aking tatay. Mabuti na lang nasa bulsa ko ito, kaya agad ko itong kinuha gamit ang aking kanang kamay. Sa isang mabilis na galaw, sinaksak ko ang kamay ng aswang. Napaurong ito sa sakit at mabilis na nawala sa dilim ng gabi. Saktong pagdating ni tatay, agad niyang tinugis ang nilalang. Ngunit sa halip na ituloy ang paghabol, mas inuna niyang tingnan ang kalagayan naming ni nanay. Anak, Clarence, ayos ka lang ba? Tanong ni tatay, nag-aalala. Sa halip na sumagot, nanginginig ako habang niyayakap ang sarili kong mga tuhod. Walang tigil ang aking pag-iyak. Gustong-gusto kong magsalita pero hindi ko magawa. Tuluyan akong na-trauma sa pangyayari. Wala na ang aswang, nandito lang kami, sabi ni nanay habang niyayakap ako. Niyakap ni nanay ang aking katawan, ngunit hindi pa rin ako nagsalita. Para bang nawala na ako sa sarili dahil sa matinding takot. Kinabukasan, pagising ni tatay, agad siyang dumungaw sa bintana. Napansin niyang maraming tao sa labas ng aming bahay. Tila may hinihintay silang lumabas. Mukhang kinabahan si tatay, kaya dali-dali niyang isinara ang bintana at ginising ang aking ina. Oh, bakit?
Alauna na pala ng tanghali. Pasensya na. Masyado akong napagod sa pag-aalaga kay Clarence. Teresa, may mga tao sa labas ng bahay natin. Mukhang hinihintay tayong lumabas, sabi ni tatay. Ang mukha ay puno ng kaba. Ha? Bakit? Baka humihingi lang sila ng tulong sa atin, sagot ni nanay, na hindi pa rin alam ang kabuuan ng sitwasyon. Hindi sila nandito para humingi ng tulong, kundi dahil sa nangyari kagabi, sabi ni tatay. Ang boses niya ay puno ng kaba na hindi maipaliwanag. Ano? Sabi ni nanay, hindi makapaniwala. Biglang kinabahan si nanay. Agad na ikinuwento ni tatay ang tungkol sa mainit nilang sagutan kahapon ng kapitbahay na namatay. Halos humantong iyon sa matinding gulo at kahit hindi siya tuwirang inaakusahan, alam niyang iyon ang dahilan kung bakit naroon ang mga tao ngayon. Robin, kinakabahan ako, sabi ni nanay. Ang mga mata ay puno ng takot. Ako rin, Teresa. Kaya mas mabuti sigurong umiwas tayo sa mahabang usapan. Baka lumala pa ang sitwasyon, sagot ni tatay, ang mukha'y nag-aalala. Nakapagsalita lang ako ng ganoon dahil parang inaakusahan niya ako, ang ating pamilya. Lalo akong nainis nang isama pa niya ang iyong ina sa usapan. Pero alam mong wala tayong ginagawang masama, sabi ni tatay. Tama ang ginawa mong ipagtanggol ang ating pamilya at ang aking ina. Ako na ang kakausap sa kanila. Huwag ka nang makialam sa usapan naming dalawa. Matapang na sinabi ni nanay. Halika, sasamahan kita, sabi ni tatay, kaya nagsimula silang lumabas. Pagbukas ng pinto, agad nilang narinig ang sigawan ng mga taga-baryo, lalo na ang asawa ng lalaking napatay kagabi. Kitang-kita sa kanilang mga muka ang matinding galit at paninisi, na para bang sigurado na silang may kasalanan ng aking tatay at nanay sa nangyari. Alam kong napag-usapan na natin ito kagabi at hindi ko na uulitin. Wala kaming kinalaman sa misteryosong aswang na sumasalakay sa ating baryo. Sigaw ni tatay, ang boses ay puno ng galit. Totoo ba yan? Wala kayong kinalaman? Ikaw ang unang taong nakita ko malapit sa bangkay ng aking asawa. Ano ang ginawa mo sa kanya? Ikaw ba ang pumatay sa kanya? Tanong ng babae. Ang galit ay nag-aalab. Narinig ko ang malakas na sigaw ng iyong asawa at alam kong narinig mo rin ito. Pero sa ating lahat, ako lang ang naglakas loob lumabas para tumulong. Pero huli na ang lahat, sagot ni tatay. Hindi ko siya pinatay, wala akong pinapatay, lalo na kung wala namang dahilan, pagtatanggol ni tatay. Walang dahilan? Galit ka sa kanya kahapon. Hindi ba sapat na dahilan iyon para patayin siya? Sigaw ng babae. Napakababaw na dahilan yan para pumatay ng tao, kontra ni tatay. Nakita mo ba siyang inatake ko? Tanong ni tatay. Hindi, pero, sagot ng babae, tila hindi alam kung paano tutugon. Wala kang ebidensya, hindi mo ako maaaring basta-basta akusahan, sagot ni tatay, ang mukha ay puno ng tapang. Hindi ka maaaring magsalita ng ganyan kung wala kang patunay, puro haka-haka lang ang sinasabi mo, dagdag pa ni tatay. Paano kami magiging mga aswang? Halos mamatay ang anak ko nang atakihin siya ng aswang kagabi. Sagot ni nanay, ang boses ay naglalaman ng kabang hindi maipaliwanag. Oo, hindi nagdalawang isip ang aking asawa na tulungan ang taong sumisigaw kagabi. Iniwan niya kami para mailigtas ang asawa mo, tapos kami pa ang sisisihin mo? Tanong ni nanay, ang galit ay lumalabas sa bawat salita. Mabilis na bumalik si nanay sa loob ng bahay, niyaya ako lumabas. Pagkalabas namin, ipinakita niya ang sugat sa leeg ko. Makikita niyo ito. Ito ang sugat sa leeg ng aking anak. Hinila siya kagabi ng aswang sa aming bintana. Sariwa pa ang marka ng kuko nito, sabi ni nanay. Hindi ko alam kung bakit ang susunod na biktima ng aswang ay napunta sa amin, pero kung ganoon nga, sigurado akong wala kaming koneksyon sa aswang. Kami rin ay naging biktima ng atake nito. Sagot ni tatay, ang boses ay puno ng pagkadismaya. Hindi ako naniniwala sa inyo, mga kapitbahay, huwag kayong maniwala sa kanila. Sila ang dahilan kung bakit tayo inaatake tayo ng aswang. Huwag kayong magpaloko sa kanila, sigaw ng babae. Sigurado akong gawa-gawa lang ng mag-asawang ito ang lahat, sagot ng isa pang kapitbahay. Tama na ang kabaliwan ninyo, kamatayan na lang dapat ng asawa mo ang iniisip mo, kaya imbes na maghanap ng ibang masisisi, bakit hindi mo na lang siya paglamayan ng maayos? Sagot ni nanay, galit na rin.
Kahit ulit-ulitin mong akusahan ang pamilya ko, wala kang karapatang akusahan kami hanggat wala kang ebidensya, sagot ni tatay. Ang konsensya mo lang ang magpapahirap sa'yo kung gagawa ka ng isang bagay na hindi mo naman sigurado, dagdag pa ni nanay. Teresa anak, pumasok na kayo sa loob, sabi ni Tatay Robin na nag-alala na. Huwag kayong mag-alala, hahanapin ko ang ebidensya, pero isa lang ang gusto kong sabihin, makinig kayong lahat. Kung sakaling namatay ang asawa ko matapos ang alitan naming sa inyo, baka hindi ito isang aksidente, banta ng isang babae. Kung may masamang mangyari sa akin, wala kayong ibang dapat sisihin kundi ang pamilyang yan, sabi ng babae habang umiiyak. Hindi na ni tatay pinakinggan ang sinasabi ng babae dahil sa matinding galit, pumasok siya sa loob ng bahay. Pagpasok niya sa aming bahay, maya-maya nagpaalam si tatay na pupunta sa bukid upang kumuha ng aming makakain. Kakain lang ako, babalik ako agad. Clarence, wala munang lalabas ng bahay. Mainit ang dugo ng mga tao sa atin, sabi ni tatay. Ang tinig ay seryoso. Pero bakit? Wala naman tayong ginagawang masama sa kanila. Tanong ko, hindi maintindihan kung bakit kami patuloy na pinapalabas na may kasalanan. Iyan na nga ang paulit-ulit nating ipinaglalaban, pero parang sarado na ang kanilang isipan, sagot ni tatay, at kitang-kita sa kanyang muka ang panghihina ng loob. Mas mabuti nang umiwas tayo, baka lumala pa ito at humantong sa malaking kaguluhan, dagdag pa niya. Teresa, manatili ka na lang muna rito. Kung may kailangang asikasuhin, gawin mo na lang sa kabilang baryo. Delikado rito, sabi pa ni tatay kay nanay. Sige, mag-iingat ka rin, sagot ni nanay, at pinanood siyang lumabas. Pagkaalis ni tatay habang nasa kusina si nanay, muling bumalik sa isip ko ang mukha ng aswang na nakita ko sa labas ng aming bintana, ang aswang sumakal sa akin at muntik nang kunin ako. Nakakatakot ang itsura nito, pero hindi ko maikakaila ang pagkakahawig nito sa isang taong malapit sa akin, ang aking Lola Emma. Pulang-pula ang mga mata nito ng gabing iyon, at ang maitim nitong balat ay bahagyang natatakpan ng balahibo. Ngunit kahit ano pang pagbabago sa hitsura nito, hindi pa rin nawawala ang anyo ni Lola. Habang nagmumuni-muni, mas lalo akong napaisip. Ang sugat sa aking binti. Kung nasugatan si tatay dahil sa aswang at may sugat din si Lola, dapat may sugat din siya sa kanyang kamay mula sa saksak ko kagabi. Kung tama ang hinala ko, iisa lang ang aswang at iyon ay si Lola, pero umaasa akong mali ako. Muling sumulyap ako kay nanay na abala sa kusina. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, dahan-dahan at palihim akong lumabas ng bahay. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at dumiretso sa bahay ni Lola. Gusto ko nang malaman kung meron pa itong ibang lihim bukod sa pagiging isang albularyo o manggagamot. Makalipas ang ilang minuto, nakarating ako sa bahay ni Lola. Kinakabahan pa rin ako bago kumatok, ngunit dahil sa matinding pagnanais kong masagot ang mga tanong sa aking isipan, itinuloy ko pa rin ito. Nang bumukas ang pinto, bago pa ako magsalita, agad kong sinuri ang kamay ni Lola Emma. Nagsumikap ako pero nagkamali ako. Akala ko, ang aswang umatake sa akin ay si Lola Emma, pero wala itong sugat sa kamay. Maliban sa sugat sa kanyang paa na nakabalot pa rin ng tela, wala nang iba pang pinsala. Mukhang totoo ang sinabi ng aking lola na nakatapak lamang siya ng bubog. Kumusta ka? Narinig kong umatake na naman ang aswang kagabi. Ano ang nangyari sa leeg mo? Nasaktan ka ba ng aswang? Tanong ni Lola na may malasakit sa kanyang mga mata. Opo, Lola. Muntik mo na akong makuha kagabi. Sobrang natakot ako. Sagot ko, ang boses ay nanginginig. Akala ko talaga makukuha at kakainin na niya ako. Dagdag ko na parang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Sisiguraduhin kong hindi na mauulit iyon, Apo. Halika, may iiwan akong mga gamit sa iyo kung sakaling muling umatake ang aswang. Sabi ni Lola, ang mga mata ay seryoso at puno ng pagkabahala. Sa wakas, pumasok ako sa loob ng bahay at niyakap ko ng mahigpit si Lola. Bukod sa pasasalamat na nagkamali ako sa unang hinala ko, natuwa rin ako na malakas pa rin siya at wala siyang malalang sugat. Naramdaman ko ang isang kaginhawaan sa aking puso nang makita kong maayos siya.
Nang makaupo kami, agad kong ikinuwento kay Lola ang lahat, mula sa atake ng aswang hanggang sa mga hinala ko na may pagkakahawig ito sa isang taong kakilala ko. Lola, kahawig niya kayo. Sabi ko, ang boses ay may kasamang takot at pagtataka. Sigurado ka ba dyan, Apo? Tanong ni Lola na may halong pagkabahala. Opo, Lola, kaya ako pumunta rito. Gusto kong kumpirmahin ang mga tanong sa isipan ko. Sagot ko, ang isip ay patuloy na nagsusuri ng mga posibleng sagot. Apo, maraming nilalang sa mundong ito na mapanlin lang tulad ng aswang. Wika ni Lola, ang tinig ay malumanay, ngunit may halong kabang dulot ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Noon pa man, may uri ng aswang na hindi lang nakakatakot at mabangis, kundi may kakayahan ding gayahin ang itsura ng ibang tao. Patuloy ni Lola, ang kanyang mga mata ay nagiging seryoso. Ibig sabihin, hindi lahat ng nakikita natin ay tunay. Maaaring sila ay mga aswang na nagkukunwari lang. Dagdag pa niya na nagbigay sa akin ng bagong pananaw. Nakakatakot isipin yan at isa yan sa naiisip ko. Sabi ko, ang puso ay naglalakbay sa dilim ng takot na hindi ko pa rin kaya buuin. Bukod sa aswang na umatake sa iyo, may isa pa akong pinangangambahan. Sabi ni Lola at may pabigat na tono sa kanyang mga salita. Ikaw lang ba ang inatake? Tanong ni Lola. Sa tingin ko, kilala ko ang aswang na iyon. Dagdag ni Lola, ang mga mata ko ay puno ng takot at pagtataka. Kung ganoon, sino siya? At bakit tila sinasadya niyang idiin tayo sa lahat ng ito? Ano ang motibo niya? Tanong ko kay Lola, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Tama ka, Apo. May masamang balak ang aswang na iyon sa ating pamilya. Ginagawa niya tayong masama sa paningin ng lahat para makuha niya ang atensyon ng mga tao. Wika ni Lola, ang muka ay seryoso at puno ng kalungkutan. Kilala ko siya at matalino siya. Lahat ng ginagawa niya ay may plano, patuloy ni Lola, at alam kong ang mga salitang iyon ay may kabigatan at katotohanan. Ikaw, Lola, naawa po ako sa iyo. Sagot ko, ang kalungkutan ay hindi maipaliwanag. Apo, hindi na ako magtataka dahil ang pamilya natin ay may masalimuot at magulong nakaraan. Sabi ni Lola at naramdaman ko ang kanyang pasakit. Ano ang nangyari, Lola? Gusto ko ring malaman kung sino ang aswang na iyon. Sino siya? Tanong ko na may matinding pagnanasa na malaman ang mga lihim na matagal na niyang itinagong mula sa akin. Mabilis na naglahad ng kwento si Lola Emma tungkol sa kanilang nakaraan. Ayon sa kanya, mayroon siyang kakambal na nagngangalang Ami. Kapag magkatabi sila, halos imposibleng masabi kung sino si Emma at sino si Ami. Pareho sila ng pananamit, buhok, kilos, at pati pananalita. Galing sila sa isang angkan na may kakaibang lahi. Ayon sa kanilang mga ninuno, ang dugong nananalaytay sa kanila ay nagmula sa mga mabangis na aswang at mahuhusay na manggagamot. Nasa kanila kung alin sa dalawang kapalaran ang kanilang tatahakin. Noong una, pareho nilang pinili ang maging manggagamot, ngunit dumating ang araw na pareho silang umibig sa iisang lalaki, kay Stephen. Sa gitna ng mga sigalot at hindi pagkakaunawaan, mas pinili ni Stephen si Emma. Mula nang sila ay ikinasal, hindi na nila muling nakita si Ami. Ang inakala nila, maaaring lumayo ito dahil hindi niya matanggap ang nangyari. Lumipas ang maraming taon at si Emma ay patuloy na tumulong sa kanilang baryo. Kahit na siya ay nagdadalang tao noon, hindi siya tumigil sa pagtulong. Ngunit ikinagulat ko ang isang bagay. Mula nang ikasal si Lola Emma kay Stephen, sunod-sunod na himala at kalbaryo ang kanilang naranasan. Ang lugar kung saan dumami ang mga mangkukulam. Isang kwento lamang iyon, lalo na ang mga aswang. Wika ni Lola, na tila malalim ang iniisip. Buti na lang, nang bata pa siya, malakas ang kanyang kalooban at katawan, kaya napalayas niya ang mga nilalang na ito isa-isa. Hanggang sa nagkaroon siya ng anak, ang aking ina, at dahil doon nagkaroon siya ng apo, walang iba kundi ako, Clarence. Ngunit dumating ang hindi inaasahang pangyayari nang mapatay ang kanyang minamahal na asawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung ano ang pumatay kay Lolo Stephen. Bakit? Bakit siya biglang namatay? Tanong ko, ang puso ay puno ng lungkot at kalituhan.
Apo, ganito kasi yun. Isang gabi, nagising ako. Nakaramdam ako ng pumasok sa bahay namin. Mabilis ang mga pangyayari. Nang sindihan ko ang gasera, nakita ko si Lolo Steven na nakahiga sa sahig ng bahay namin. Maraming kalmot sa katawan at may kagat pa sa leeg. Sa dami ng dugong nawala sa kanyang katawan, yun ang nagdulot sa kanya ng kamatayan. Hindi malabong ang isang aswang ang may kagagawan, Lola. Sagot ko. Ang takot ay muling bumangon sa aking puso. Bakit hindi mo hinanap ang may sala? Bakit nawalan ka ng lakas ng loob? Tanong ko kay Lola na may kalungkutan sa mga mata. Sabi ko na nga dahil nawalan na rin ako ng gana at inspirasyon. Gusto kong may gumawa pero anong magagawa ko? Sagot niya, ang mga mata ay punong-puno ng kabiguan. Bakit hindi mo ituloy, Lola? Tanong ko pa. Kasi wala nang iba kundi ang kambal ko na si Ami ang may sala, Apo. Nanghina na ako. Nawalan na ako ng pag-asa. Ang unang pumasok sa isipan ko, hindi ko kayang saktan ang aking kapatid o kambal. Ginagawa ko lang ang mga bagay na iyon dahil iniibig ko rin ang lalaking minahal niya noon. Pero Lola, ikaw ang pinili ni Lolo Stephen. Kasalanan mo ba kung talagang nagmamahalan kayo at ang pag-ibig na iyon ang nagbago ng lahat? Sagot ko, ang mga mata ay puno ng sakit at pagpapakumbaba. Si Ami, Apo, akala ko noong mamatay ang lalaking minahal namin titigil na siya. Nagulat ako nang bumalik siya para maghiganti sa ating pamilya. Sagot niya, ang puso ko ay naguguluhan, puno ng takot sa mga susunod na mangyayari. Kung ganoon, Lola, baka kaya mo siyang kausapin. Mayroon din kayong pinagsamahan. Baka mabago mo pa ang isip niya. Baka mapatawad ka niya. Sabi ko, sinusubukang bigyan siya ng pag-asa. Hindi ko alam, Apo. Hindi ko alam kung kaya kong baguhin ang isip niya at tanggalin ang galit sa puso niya. Pero kung hindi mangyari iyon, kailangan lang natin maghanda. Sagot ni Lola at naramdaman ko ang bigat ng mga salitang iyon. Bakit ibinigay sa iyo ni Robin ang isang patalim? Tanong niya, ang mga mata ay nagtatanong, umaasa ng sagot. Ilalagay ko rito ang isang pagpapala mula sa mga mutya at orasyon na ginagamit ko noon kapag ako'y nahihirapan, Apo. Yan ang ginamit ko sa aswang kagabi para hindi niya ako tuluyang mapatay. Sagot ko, ang kamay ay nanginginig ng kaunti. Nang ibigay ko ang patalim, agad pumunta si Lola sa kanyang maliit na kwarto sa ilalim ng lumang kama. Kinuha niya ang halos walang laman na baul. Nang binuksan ito, lumabas ang makapal na alikabok, ngunit pagkatapos ay nawala ito at ipinakita ang kanyang mga gamit. Sana meron pa akong kakayahang gamitin ang dati kong gamit. Sana magawa ko pa ang mga bagay na nagawa ko noon. Sabi ni Lola, ang boses ay may halong pangungulila sa mga lumipas na panahon. Matapos magsalita, kinuha ni Lola ang lumang kwintas na may maliliit na bato sa iba't ibang hugis. Ano ang mga bagay na nakakabit sa kwintas na yan? Tanong ko, ang mga mata ko ay naglalakbay sa mga detalye ng kwintas. Iyan ang tinatawag kong mga mutya, Apo. Mga bagay na hindi mo makukuha ng basta-basta. Tumawid ako ng kapatagan, bundok, karagatan, at kagubatan para lang makuha ang mga ito. Nakaharap na rin ako sa maraming nilalang na minsang kinuhanan ko ng mga mutya. Sagot ni Lola, ang mga mata niya ay naglalaman ng mga kwento ng mga panganib na hinarap niya. At ngayon, nasa wallet ko na ang mutya na ito. Mahaba man ang kwento, isang bagay lang ang tumatak sa isipan ko. Dati, lahat ng tao ay humanga sa akin dahil ako lang ang babaeng albularyo sa aming baryo. Sabi ni Lola, ang ngiti ay may halong tamis at hinagpis. Kumuha pa si Lola ng isang libro na muntik nang mahulog mula sa mga istante, isang piraso ng papelito na sobrang luma, at nang binuksan ko nakita ko na may mga nakasulat na hindi ko kayang basahin at hindi ko rin maintindihan. Kaunti lang ang mga tao na may kakayahang magbasa ng ganitong sulat. Tanging mga napiling tao lang ang talagang nakatadhana tulad ng mga manggagamot, sabi ni Lola habang ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng mga gamit. Nang makuha ni Lola ang lahat ng kailangan, inilagay niya ang patalim na ibinigay ko sa isang lumang altar sa kanyang kwarto. Sinindihan ng mga kandila at nagsimula siyang magbasa ng kakaibang orasyon. Ako lang ang nandoon at nakikinig, at kahit hindi ko maintindihan, alam kong may espesyal na kakayahan si Lola. Ang mga salitang binigkas niya ay may kahulugan na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng pag-iisip.
Matapos ang ilang minuto, ibinalik sa akin ang patalim. Ibabalik ko ito sa iyo. Sa susunod na umatake ang aswang sa iyo, gamitin mo ang patalim na ito. Sigurado akong hindi lang ito makakasugat sa kanya, lalo mo siyang masasaktan dito o kung hindi, mapapatay mo siya, sabi ni Lola. Ang mata niya ay seryoso at puno ng pagnanais na tulungan ako. Maraming salamat po, Lola. Nangako po ako na gagawin ko ang lahat para itigil ang kasamaan ng iyong kambal na si Lola Ami. Tama po ba, Lola Emma? Tanong ko, ang puso ko ay punong-puno ng pasya. May isa pa akong bagay na iiwan sa iyo, Apo. Mula ngayon, mag-ingat ka sa mga tao. Maaari mong maranasan. Gaya ng sinabi ko, hindi na tayo sigurado kung ano o sino ang totoo. Iwasan mong mapagkamalan at mag-ingat, mag-isip bago gumawa ng anumang hakbang. Naiintindihan mo ba ako? Paalala ni Lola, ang mga mata niya ay matalim at puno ng kabatiran. Opo, Lola. Naiintindihan ko po, sagot ko. Ang kalooban ko ay puno ng pangako. Habang bumabalik ako sa daan papunta sa bahay namin, tumigil ako at nagulat nang makita ang aking tatay na nakangiti at nakatitig ng diretso sa akin. Wala siyang dala kaya't nag-isip ako na baka hindi ito ang aking tatay. Lumapit sa akin ang lalaki, mabagal. Agad ko siyang tiningnan at hinawakan ang patalim sa aking tagiliran, mahigpit na pinigilan ang sarili ko. Bakit ganyan ang itsura mo, anak? Para kang nakakita ng aswang, tanong ng lalaki. Ang boses ay puno ng pagkalito. Tatay, bakit ka nandito? Tanong ko kay tatay. Bigla ka na lang nawala sa bahay, kaya't akala ko kung saan ka nagpunta kaya hinanap kita, sagot ng aking ama. Tara na, umuwi na tayo. Niyaya ako ng aking ama na umuwi. May pagkain ka ba dyan mula sa bukid? Tanong ko. Hindi ako galing sa bukid, anak. Hindi ba't magkasama tayo sa bahay kanina? Tanong niyang muli. Ang mga mata niya ay puno ng pagkalito at takot. Lumayo ka sa akin. Hindi ka ang aking ama. Ikaw ay isang aswang. Sabi ko. Ang mga salitang iyon ay halos hindi ko kayang sabihin, pero alam kong kailangan ko ito gawin upang protektahan ang sarili ko. Teka, anong sinasabi mo? Ako ang tatay mo, si Robin. Tingnan mo ako. Mukhang aswang ba ako? Masama ang mag-akusa, ha? Sagot ng lalaki, ang boses niya ay may pag-aalala, ngunit hindi ko siya kayang paniwalaan ng basta-basta. Hindi ako sumagot. Pinili ko na lang maglakad palayo. Alam ko sa puso ko na hindi ito ang aking ama. Habang paatras ako, nakita ko siyang ngumiti muli at narinig ko pa ang kanyang huling tugon. Nandito lang ako, Clarence, nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon. Huwag mo akong linlangin, ikaw ay isang aswang. Sabi ko, agad kong kinuha ang patalim at tinutok sa kanya. Agad itong inagaw ng lalaki. Pagkaagaw niya sa akin, siya ay nasugatan. Anak, bakit mo ginawa iyon? Ako ang tunay mong ama. Bakit mo inisip na hindi mo ko ama? Tanong niya, ang mga mata niya ay puno ng pagkalito at pagkabigla. Hindi ako tumuloy na pumunta ng bukid nung nalaman ko na wala ka sa bahay, anak. May nakalimutan akong gamit kaya bumalik ako ng bahay at napansin kong wala ka kaya hinanap kita. Ikaw ay isang pambihirang bata. Anong ginagawa mo? Papatayin mo ba ako? Dagdag pa niya, ang boses niya ay puno ng sakit at pag-aalala. Patawad po, akala ko po. Patawad, hindi ko po sinasadya. Sagot ko, ang mga kamay ko ay nanginginig, puno ng panghihinayang at takot. Anong nangyari? Bakit ang daming dugo? Tanong niya, ang boses ay nagiging malabo. Naku po, patawad po. Naging estatwa ako sa sobrang pagkabigla sa ginawa ko at sa nasaksihan ko. Mukhang nagkamali ako. Ang tinamaan ko pala ay ang tunay kong ama at hindi ang aswang na nagkunwaring siya ito. Dahan-dahan akong umatras habang hawak ko pa rin ang patalim na may dugo mula sa aking ama. Ang katawan ko ay lubhang nalilito, nanginginig at puno ng pagkalito. Agad kong tinulungan ang aking ama na makabalik ng aming bahay. Inay, hindi ko po sinasadya, sabi ko. Ang mga mata ko ay puno ng luha at pagsisisi. Inay, akala ko siya po yung aswang na gustong manakit sa akin. Patuloy kong sabi, ang tinig ko ay halos pabulong. Mag-usap tayo mamaya, tulungan mong dalhin ang iyong tatay sa loob ng bahay, sabi ni nanay. Pinipilit niyang pakalmahin ako pero hindi ko pa rin kayang tanggapin ang nangyari. Ipinasok namin si tatay sa kwarto at agad itong inalagaan ng aking ina.
Alam niya kung paano mag-alaga dahil sa kaalaman na natutunan niya mula sa kanyang ina. Agad niyang ginamot ang sugat ni tatay mula sa pagkakamali ko. Pagkatapos, nakipag-usap siya ng maayos sa akin. Hindi ko kayang magalit sa iyo, anak. Hindi ko iniisip na sinasadya mo iyon, sabi ni inay. Ang boses niya ay puno ng pag-unawa. Huwag mo na isipin iyon, anak. Naiintindihan kita. Ang mga kambal ni nanay ay talagang matalino at hindi na nakapagtataka na plano nila ang lahat para masaktan mo ang sarili mong ama. Sabi ni nanay, ang tinig niya ay puno ng pasensya. Sa susunod na makaharap ko siya, hindi na ako matatakot at magkamali. Sisiguraduhin kong magbabayad siya ng malaki na ginawa niya sa akin o sa atin. Sabi ko, ang mga mata ko ay puno ng determinasyon at tapang. Ang huling beses na umiyak ako ay nang niyakap ako ng mahigpit ng aking ina. Ilang oras lang ang nakalipas, nagising si tatay at agad niyang sinabi sa amin ang lahat ng nangyari, kasabay ng paulit-ulit na paghingi ko ng tawad sa ginawa kong pagkakamali sa aking ama. Hindi ko kayang paniwalaan na may kambal si Nanay Teresa. Nabanggit ba niya yon? Tanong ni tatay kay nanay. Ang boses niya ay puno ng kalungkutan. Noong mga panahon na iyon, sa pagkakaalam ko, may kapatid siya na matagal nang nawalay sa kanya. Hindi ko alam na tinutukoy ni nanay ang kambal. Kamakailan ko lang nalaman na ganun pala ang nakaraan nila at kung saan sila nanggaling. Nakakalungkot na bumabalik ang lahat ng nangyari kahit wala tayong kinalaman sa kanilang problema o away. Sagot ni nanay, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. May isang paraan lang para matigil ang pangyayaring ito. Kailangan mahuli at mapatay ang kambal ng iyong ina. Sobrang mapanganib ang kambal ng iyong ina. Siya'y napakadelikado at sinungaling, kaya pati ang ating anak ay napalitan ng biktima. Sabi ni tatay, ang tinig niya ay puno ng galit at takot. Hindi ko ito papayagan, sagot ni nanay. Ang kanyang boses ay puno ng pagpapasya. Mangyayari ulit ito kung magkakaroon ako ng pagkakataon, hindi ko na siya papayagang linlangin tayo. Mahirap magsabi ng kahit ano, anak. Hindi natin alam kung ano ang susunod niyang gagawin o kung ano ang magiging hakbang niya. Pakiusap, kahit ngayon lang, pakinggan mo kami. Huwag ka munang lalabas ng bahay, sabi ni tatay. Hindi kita sinisisi, pero kung hindi ka lumabas kanina, siguro hindi nangyari ang mga bagay na ito. Dagdag pa ni nanay. Opo, hindi na mangyayari ulit. Pasensya na. Dahil sa pagiging matigas ang ulo ko at hindi pakikinig sa inyo, nasaktan ko kayo nang hindi ko inaasahan, sagot ko, puno ng pagsisisi. Sige na, kalimutan mo na, magpatuloy tayo. Mabuti na lang at marunong mag-alaga si nanay mo. Mabuti na lang may natutunan ako mula kay nanay kahit hindi ako interesado sa kanyang trabaho, sagot ni nanay kay tatay. Nagpatuloy sila sa pag-uusap at pagtawa, ngunit ako ay nagdesisyon na pumasok muna sa kwarto upang makapag-isip. Hindi ko alam kung paano ako makapagpahinga. Ang mga pagkakamali ko ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan at ang hangaring kong maghiganti sa aswang na kambal ng aking lola Emma ay patuloy na lumalamon sa aking puso't isipan. Sa kabila ng lahat, ang galit at takot ay nangingibabaw. Naging madilim ang buong paligid habang gumagabi. Lahat kami ay nagulat sa malalakas na sigaw mula sa labas ng bahay. Nais ko sanang maging mausisa, pero agad akong pinigilan ng aking mga magulang. Sundin mo ang gusto ko, huwag kang lalabas ng bahay. Hayaan mong imbestigahan namin ang nangyayari at tutulungan kita kung kinakailangan. Nagkakaintindihan ba tayo, anak? Sabi ng aking ama, ang boses niya ay puno ng pangako at alalahanin. Opo, nandito lang ako sa kwarto. Hindi ako lalabas kapag nakasara na ang pinto ng kwarto. Sagot ko, bagamat ramdam ko na naguguluhan pa rin ako. Nagdesisyon akong humiga na lang at subukang magpahinga. Patuloy akong tutimingin sa paligid ng aking kwarto, ngunit labis ang pagkagulo ng aking pakiramdam. Dahil sa mga naririnig kong ingay at sigawan mula sa labas ng bahay, sinubukan kong takpan ang aking mga tainga gamit ang unan upang hindi lumala ang takot na nararamdaman ko. Pagkalipas ng ilang sandali, tumingin ako sa kanan at biglang bumukas ang pinto ng aking kwarto. Dahan-dahan pumasok si nanay, ang mukha niya ay puno ng pagkabahala at isang kakaibang lungkot. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit.
Anak, patay na ang tatay mo. Pinatay siya ng aswang, sabi ng aking ina, at ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na tumagos sa aking puso. Hindi ko kayang paniwalaan ang sinabi ng aking ina. Hindi pwedeng mangyari iyon. Hindi pwedeng mamatay ang tatay ko. Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Sigaw ko, ang takot at kalungkutan ay bumabalot sa akin. Tara, sundan mo agad ako, sagot ni nanay, at mabilis akong tumayo upang sundan siya. Nang makalabas kami ng bahay, wala ni isa mang tao sa bakuran, ngunit isang bagay ang agad kong napansin, may telang nakabalot sa kanang binti ni nanay. Bukod pa rito, nakita ko rin ang sugat niya sa isa sa kanyang mga kamay. Sa pagkakataong iyon, napagtanto ko na muli akong nailoko. Agad kong hinugot ang patalim mula sa aking tagiliran, ang hawak ko'y mahigpit at puno ng galit. Nanay, nasaan si tatay? Tanong ko, ang boses ko'y halos pumo ng tensyon. Hindi malayo dito, duguan siya, sagot ni nanay, at ang mga salitang iyon ay parang nagpatibay ng aking pangunawa. At bago ko pa man magawa ang anumang hakbang, dumating ang aswang. Ang katawan ko'y nanginig at hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pero sa oras na iyon, hindi ko na hinayaan na maloko ako ulit. Ang aswang, na noon ay nagkunwaring si nanay, ay hindi na makakalapit pa sa akin. Bumangon ako mula sa aking pagkalokmok at mabilis na tinusok ang patalim sa aswang. Ang patalim ko ay tumagos sa leeg ng nilalang. Pinagdikit ko pa ang patalim, sinadya kong ipuwersa ito, at sa huling sandali, ang dilim ay dumaloy mula sa nilalang. Ang mga itim na dugo ay lumabas mula sa kanyang katawan. Hindi ko na siya pinatagal pang magsalita. Hindi mo na ako maloloko ulit, ikaw ay isang aswang. Sabi ko, at sa oras na iyon, wala nang ibang narinig kundi ang paghingal ng nilalang na nasa aking harapan. Bakit? Paano mo? Ang huling salita ng nilalang at bago pa man ito makapagsalita, nawalan na ito ng malay. Hinugot ko ang patalim at sa isang saglit, ang katawan ng nilalang sa aking harapan ay tuluyang bumagsak. Nang lumisan ng dilim at katahimikan, nagulat kami nang makita ang pagbabago ng anyo nito. Mula sa hitsura ng aking ina, unti-unti itong naging isang matandang babae na kamukhang kamukha ng aking lola Emma. Tapos na ang pagpapakalat mo ng takot, Ami. Tapos na ang galit mo na daladala mo sa aming baryo. Ang nakaraan ninyo, lolo at lola, ay tapos na. Ang pasanin at problema na daladala ninyo sa amin, nanay, tatay at lola ay tapos na. Sabi ko, ang boses ko'y puno ng galit at pagkapagod. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman kong galit, pati na rin ang pagkabigla. Hindi na nakapagsalita pa ang matandang aswang si Ami. Tuluyan na itong nawala at ako'y nakahinga ng maluwag. Pero hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng kalungkutan. Ang kabiguan at takot na itinanim niya sa aming mga puso ay hindi madaling mawala. Muntikan na ako mawalan ng malay, pero biglang dumating ang aking mga magulang kasama si Lola Emma. Nakakalungkot na dito na nagwakas ang galit ng kambal ko laban sa akin. Kung sana ay pinayagan nating lumago ang pagmamahal natin sa isa't isa. Sana ay magkasama tayo at mamuhay ng mapayapa. Sabi ni Lola Emma, ang boses niya ay puno ng pagnanasa na magtulungan kami. Sa baryo, nangyari ito sa akin, masakit, pero ito ang tamang desisyon. Wala tayong magagawa kundi pigilan siya sa kanyang kasamaan. Pinalakas siya ng demonyo at siya ay sumunod dito, sagot ni tatay. Alam kong nahirapan din siya pero wala nang ibang paraan kundi tapusin ito. Patawarin mo ako, Lola, pinatay ko siya, ang iyong kapatid, sabi ko. Ang mga salitang iyon ay puno ng pagsisisi. Wala kang dapat ipagpasensya, Apo, ngunit huwag nating hayaang malaman ng iba ito. Kung hindi, magdududa pa sila sa atin at sa ating pagkatao, sagot ni Lola Emma, at ang boses niyang matatag ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Alam ko na tama siya. Hindi ito ang oras para sa mga tanong, kundi para tapusin na ang lahat ng ito. Lumapit si Lola Emma sa nilalang na naging aswang. Nang dumating ang mga tao at nakita nila ang dalawang Emma sa harap nila, naguluhan sila. Agad ikwento ni Lola ang mga nangyari pero hindi niya sinabi na kambal niya yung aswang at sa huli, pumalakpak sila nang malaman nilang patay na ang aswang. Natapos na ang mga problema sa aming baryo. Habang lumilipas ang mga araw, buwan at taon, natupad din ang tadhana ko.
Nang ako'y magkaedad, lumabas ang aking kakayahang maging albularyo. Bago pumanaw si Lola Emma, ipinasakamay niya sa akin ang kanyang kaalaman, karunungan at mga gamit. Sa huli, natutunan ko na walang makakatakas sa tadhana at ang mga kamalian ng nakaraan ay may mga paraan upang itama. Ngunit sa bawat hakbang ko, hindi ko malilimutan ang mga sakripisyo at aral na natutunan ko mula sa mga taong nagmahal at nagmalasakit sa akin.